Kabanata 1251. Nang marinig iyon ni Naomi, ang kanyang mga luha ay nahulog na parang mga perlas mula sa isang sirang kwintas. Hinawakan niya ang puso na masakit, tumalikod, at tumakbo nang hindi man lang lumilingon. Nakita ni Francisco na nawala siya sa pintuan, at biglang sumakit ang kanyang puso. Ang damdaming pinipigilan niya ay nagpangiwi sa mukha niya. Hindi na ito matiis pa ni Samantha, kaya pumasok na siya sa kwarto. Paano mo nagawa iyon? Nagulat siya. Inay, Samantha, sinubukan siyang pigilan ni Kennedy, ngunit huli na ang lahat. Napalingon ang mukha ni Francisco matapos ang sampal, ngunit nanahimik siya. Huminga ng malalim si Samantha at nagsalita ng kumalma siya. Sa tingin ko may feelings ka para sa babae, at ang pagpapalaya sa kanya ay nakasakit sa iyo. Ano ang dahilan mo para gawin yon? Hindi ba pwedeng sabay ninyong harapin ang isyo? Tumingin siya sa ibaba at sumagot pagkaraan ng ilang sandali, Ma, hayaan mo akong harapin ito. Hayaan kang harapin mo ito. Sa tingin mo ba ay makikialam ako kung hindi kita anak? Sige, hahayaan kita. Itinuro siya ni Samantha. Ginawa mo ito sa sarili mo. Ngayon ay mabuhay ka dito. Nag-aalala siya sa anak pero matapos makita ang nangyari, parang ayaw na niyang makisali sa kanyang walang silbing anak. Walang magawa si Kennedy na tumingin kay Francisco, saka tumalikod at sumunod sa kanya. Tahimik na naman ang silid. Inilapit ni Francisco ang kanyang kamay sa kanyang noo at nagmumakmak, I'm sorry. Malungkot na nakaupo si Naomi sa bus stop at nakatitig sa mga tao at kotseng dumadaan. Parang walang laman ang puso niya na parang may butas sa gitna. Let's just break up. Ang pangungusap na iyon ay sumaksak sa kanyang puso at inalis ang bahaging iyon ng kanyang puso. Hindi na ito magiging buo pa. Hindi maintindihan ni Naomi kung bakit napakakomplikado ng mga relasyon. Kung ayaw niya sa kanya, bakit niya ito hinalikan? Sa kasamaang palad, hindi siya kailanman makakakuha ng sagot sa lahat ng mga tanong na iyon. Natapos na ang lahat, may tumigil na kotse sa harap niya, at dahan-dahang bumaba ang bintana. Nagulat si Naomi. Ang lalaking nagmamaneho ay walang iba kundi si Jackie Clifford. Pagkasakay sa kotse, nag-drive na si Jackie palayo. Tinanong niya, may problema ka ba? Ibinaba ni Naomi ang ulo. Hindi naman. Nalungkot lang siya. Tumingin sa kanya si Jackie at ngumiti. May katagpo ka ba? Napahinto siya pero hindi na siya sumagot. Tahimik niyang sinabi, may isang tao rin na hindi ko kayang bitawan, kaya naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Tumingin sa kanya si Naomi. May katagpo ka. Oo, dahan-dahan niyang sinabi, pero hindi kami nagkasama at hindi kailanman magkakasama. Bakit? Hindi niya naintindihan. Hindi ba pareho kayong in love? Bakit hindi kayo magkakasama? Napasimangot si Jackie. Hindi lahat ng lovers ay maaaring magtapos ng magkasama. Ngumiti siya matapos sabihin iyon. Marami ang nagmamahalan pero hindi pwedeng magkasama, at ang mga nawalang pag-ibig na ito ay magiging panghihinayang na tanging maaalala na lamang. Ngunit hindi ibig sabihin na dahil hindi kayo nagkasama ay hindi nangangahulugan na ito ay hindi kailanman umiral. May mga taong nalungkot dahil hindi sila nagkasama, pero may mga nalungkot dahil pwede silang mas kasama pero naghiwalay na lang. Ako ay ang nauna. Tumingin si Naomi sa bintana. Paano naman sila ni Francisco? Sila ba ang huli? Nagpark si Jackie sa labas ng Topaz Residence. Lumabas si Naomi at lumingon para tumingin sa kanya. Salamat sa sakay. Tumayo si Jackie sa tabi kotse niya at ngumiti. Huwag mo nang banggitin. Kabanata 1252. Tumanggaw lang si Naomi. Papasok na ako kung ganoon. Ingat ka. Pinagmasdan ni Jackie ang pagpasok nito bago siya nag-drive palayo. Pumasok si Naomi sa sala. Naghanda na ng hapunan si Mrs. Irving at ngumiti nang makita siya. Oras na po ng hapunan, ma'am. Hindi naman ako gutom. Ikaw na muna. Umakyat si Naomi sa hagdan nang hindi lumilingon. Inilapag ni Mrs. Irving ang pagkain sa mesa at nag-aalala siyang tiningnan. Pagkarating ni Anthony sa bahay, ikinwento ni Mrs. Irving ang nangyari dahil nag-aalala siya. Hinubad ni Anthony ang kanyang Amerikana at iniabot ito sa kanya. Titingnan ko. Pumunta siya sa kwarto ni Naomi, kumatok sa pinto, binuksan ang pinto, at nakita niya si Naomi na nakaupo sa harap ng desk, tumitingin sa isang photo album. Naomi, bakit hindi ka nag-dinner? Umiling si Naomi. Hindi pa ako nagugutom, wala akong ganang kumain. Nang makita niya kung gaano kalungkot ang kanyang anak, nahulaan niya ang nangyari. Lumapit ito sa kanya, umupo, at sinabing, Nelly, lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti mo.
Nagulat si Naomi. Bumaba ang tingin ni Anthony. Alam kong gusto mo si Francisco, pero hindi siya maganda sa iyo. Ayaw kong isugal ang kaligayahan mo kasi ayokong makita kang katulad ko sa huli. Natigilan si Naomi. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang ama at naunawaan niya na talagang nagmamalasakit lang ang kanyang ama tungkol sa kanya. Matapos ang sandaling katahimikan, dahan-dahan niyang sinabi, Itay, noong si nanay, ay iniwan ka, siguro napakalungkot mo rin. Natatawang sabi ni Anthony, sandali lang yun, pero masaya ako nakasama kita. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpatuloy. Ibinaba ni Naomi ang ulo. Dad, pasensya na po. Itinaas ni Anthony ang kamay at hinawakan ang ulo nito. Hindi na kailangang humingi ng paumanhin sa akin. Umiyak na si Naomi, at niyakap siya ni Anthony para aliwin siya. Lahat ay magiging mas maayos. Pagkalipas ng ilang araw, nagtimpla ng kape si Maisie, lumapit sa mesa niya, at umupo. May kumatok sa pinto. Dinampot niya ang kanyang kape at humigop. Pasok. Pumasok sina Lucy at Naomi. Miss Vanderbilt, gusto mo kami makita. Ibinaba ni Maisie ang kanyang tasa at tumingin sa itaas. Oo, plano ko kayong ipadala para i-manage ang mga tindahan. Ano sa tingin ninyo? Lumapit si Lucy sa desk. Magkasama ba kami? Tumanggaw lang si Maisie. Yes, si Naomi ay pamilyar na sa paggawa ng alahas ngayon, at mayroon kang karanasan sa pamamahala. Kayo ang pinagkakatiwalaan ko sumunod kay Tito Kennedy, kaya tiwala ako na hindi ito magiging problema. Ngumiti si Lucy at sumagot, okay lang sa akin, pero si Naomi. Lumingon siya para tingnan siya. Tumingin din si Maisie. Ngumiti si Naomi at tumango. Okay lang. Pinanatili ni Maisie si Naomi. Nagtataka siyang tiningnan ni Naomi. Ano ang magagawa ko para sa iyo, Miss Vanderbilt? Nagkrus ang mga daliri ni Maisie at inilagay sa ilalim ng kanyang baba. Narinig ko na wala ka sa sarili mo lately. May nangyari ba? Tumigil muna si Naomi at tumingin sa baba. Wala lang, babangon ako sa lalong madaling panahon. Napatingin si Maisie kay Naomi. Tungkol ba ito kay Francisco? Binuka ni Naomi ang bibig pero hindi siya nagsalita, at hindi na nagpilit pa si Maisie. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pero pakinggan mo ang puso mo. Kahit ano pa ang huli mong piliin, pumili ng isa na hindi mo pagsisisihan sa hinaharap. Ikinwento ni Kennedy ang lahat, kaya alam na ni Maisie ang nangyari. Hindi angkop na makialam siya kahit anong isyu ang kinakaharap nila, pero kaya niya itulak ang mga ito sa tamang direksyon. Tumingin sa kanya si Naomi. Miss Vanderbilt, kung hindi mo nakuha ang pagkakataon mong makasama si Mr. Goldman, magsisisi ka ba? Kabanata 1253. Matagal na nag-isip ng malalim si Maisie. Oo, pero ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin, kaya hindi ko hinayaan na maging panghihinayang ito. Tumingin si Naomi sa ibaba at nagbigay ng malungkot na ngiti. Kung ang nagmamahalang tao ay hindi nagkasama, iyon ay dahil hindi nila mahal ang isa't isa ng sapat. Paanong hahayaan ng 2 taong nagmamahala ng husto na mauwi ito sa panghihinayang? Gusto niya si Francisco, pero ganun din ba ang nararamdaman nito? Dahil madali na siyang sumuko, siguro hindi lang siya ganoon kagusto nito. Isang linggo pagkatapos yun, nagtrabaho sina Naomi at Lucy sa tindahan, at unti-unti siyang nakabawi. Nakaupo si Naomi sa kanyang bagong opisina at gumagawa ng ilang disenyo nang lumitaw sa labas ng pinto niya ang isang kasamahan. Naomi, may gwapong lalaki na naghahanap sa iyo sa labas. Tumibok ang puso ni Naomi. Tumayo siya at lumabas sa koridor. Pagdating niya doon at nakita ang taong naghihintay sa kanya, naroon si Jackie, nag-flash ang disappointment sa tapat ng kanyang mga mata, ngunit mabilis siyang nakabawi. Nakaramdam siya ng awa sa sarili niyang pagiging walang muwang habang naglalakad papunta sa kanya. Mr. Clifford, bakit ka nandito? Napalingon si Jackie sa kanya. Pasensya na sa pag-abala. Hindi naman. Ngumiti si Naomi. Pero paano mo nalaman na nasa tindahan ako? Sinabi sa akin ng tatay mo. Napahinto sandali si Naomi. Sinabi sa iyo ng tatay ko. Tumango ito at tumingin sa kanya. Medyo nakakahiya ito. Gusto ng lolo ko na kumuha ako ng girlfriend habang nasa Baseburg ako, pero ang mga babaeng kilala ko ay may asawa o nagtatrabaho sa ibang bansa. Napahinto sandali si Naomi. Gusto mo bang? Ngumiti naman si Jackie. Huwag kang mag-alala. Hindi ako namimilit. Nagkataon lang na kilala kita, kaya gusto ko sana humingi ng tulong sa iyo. Nagtataka siya. Paano mo gustong tulungan kita? Ipinasok ni Jackie ang kamay sa ilalim ng baba niya.
Pwede tayong magpanggap na nagde-date para matigil na ang pag-aalala ng lolo ko. Binigyan niya ako ng order, pero hindi ko gustong magtapos sa arranged marriage sa babaeng hindi ko kilala. Hindi rin naman gugustuhin ni Naomi na magpakasal sa taong hindi niya kilala. Bumaba ang tingin niya, pero hanggang kailan tayo magpapanggap? Ngumiti si Jackie at sinabing, huwag kang mag-alala dyan. Dahil matagal na ako dito, baka may makilala akong gusto ko, at kapag nangyayari yon, hindi mo na kailangan pang magpanggap. Pumayag naman si Naomi, kahit hindi niya sigurado kung bakit. Marahil ay dahil wala na siyang relasyon kay Francisco, kaya kahit pumayag siya sa fake relationship, wala siyang pakialam. Pagkaalis ni Jackie, nakatanggap siya ng tawag mula kay Maisie nang makarating siya sa kanyang sasakyan. Paano kita matutulungan, matagal na kaibigang? Tinuya siya ni Maisie, nakakahiya bang tawagin akong pinsan mo? Napatawa siya, sorry, pero hindi ko lang kaya. Shoot ka na, siya ay direkta, magkita na tayo. Naghintay si Maisie sa kafe, at hindi nagtagal ay nagpakita si Jackie. Lumapit ito sa upuan sa tapat nito at umupo. Ano ba ang napakahalaga na dapat mong sabihin sa akin ng personal? Hindi ka ba natatakot na magselos ang asawa mo? Nag-cross arms si Maisie at Sam Andal. Open naman ang meeting ko sa inyo, kaya walang point na magselos siya. Pinuntahan mo si Naomi. Nagtaas ng kilay si Jackie. May spy sa tindahan. Natatawang sabi ni Maisie. Nahulog ka na ba sa kanya? Hindi. Umupo ng tuwid si Jackie at inilagay ang kamay sa ilalim ng kanyang baba. Ayoko lang na patuloy na ma-set up na iba-iba ang babae na kasama sa tuwing maghahapunan ako. Ang kanilang intensyon ay masyadong halata, at si Miss Topaz ay kabaligtaran. Kailangan ko pala ng taong tutulong na ilayo sa akin ang mga pesting babae. Kabanata 1254. Nakasimangot si Maisie. So siya ang pinili mo. Nagdala ang server ng isang tasa ng kape, at inilipat ito ni Jackie sa tabi ng kanyang kamay. Gusto ng tatay niya na mag-matchmake kami, kaya normal lang napiliin ko siya. Hinimas-himas ni Maisie ang kanyang mga templo. So, hindi ka talaga interesado sa kanya. Hindi rin siya interesado sa akin. Hindi ko gustong ipagawa sa mga tao ang mga bagay-bagay. Ngumiti naman siya. Wala kang ipinagawa sa tao sa hotel. Walang masabi si Jackie. Inilagay ni Maisie ang kamay sa ilalim ng kanyang baba. Gamang ang pakiramdam ko nang narinig ko ang sinabi mo. Kailangan ko rin ng tulong mo sa isang bagay. Mabilis na kumalat ang balitang nagde-date sina Naomi at Jackie, at nakarating din ito kay Anthony. Maging siya ay nabigla. Naghahaponan si Naomi nang nagmamadali siyang umuwi at tumingin. Nakabalik ka na pala. Kakatapos ko lang ng trabaho. Ibinaba ni Anthony ang kanyang briefcase, hinayla ang isang upuan sa mesa, at biglang nagtanong, Nelly, paano ka at si Mr. Clifford? Ngumiti si Naomi, hindi ba wish mo sa kanya na lang ako mapunta? Kahit nagkukunwari lang siyang nakikipag-date kay Jackie, hindi niya masabi sa ama ang totoo. Napahinto muna si Anthony. Umasa nga siya na ang anak niya ang magtapos kay Jackie, pero napakaaga pa noon. Hindi siya naniwala na ganoon lang kasimple. Napatingin siya kay Naomi. Nelly, gusto mo ba siya? Tumigil muna si Naomi, at makalipas ang ilang sandali, tiningnan niya ito. Dad, papayag ka ba na magpakasal ako sa lalaking wala akong nararamdaman? Napatulala si Anthony at tumingin sa baba. Hindi pwede. Siyempre gusto kong pakasalan mo ang taong mahal mo. Pero hindi na ganoon ang nararamdaman sa akin ng lalaking gusto ko, kaya hindi na mahalaga kung sino ang huli kong kasama, di ba? Malungkot siyang ngumiti, ibinaba ang kanyang kutsara bago pa man siya matapos kumain, at umakyat. Napabigla si Anthony sa lugar at nakasimangot. Hindi niya alam kung tama ang ginawa niya, pero alam niya ito ay para sa kanyang anak, at hindi iyon mali. Kung hindi sincere si Francisco sa anak niya, gagawin niya ang lahat para mailayo ito sa kanya. Kinabukasan, hinayaan ni Naomi na ihatid siya ni Jackie sa opisina tulad ng dati. Paglabas niya ng kotse, tinawag siya ni Jackie. Tumingin siya sa likod at nakita niya itong lumapit. Ano iyon? Ipinatong ni Jackie ang scarf na hawak-hawak niya sa leeg nito kaya natigilan siya. Okay, tinali ito ni Jackie at ngumiti, mukhang bagay sa iyo. Alam ni Naomi na nagpapanggap sila, ngunit ang pagkilos ng paglalagay ng scarf ay isang bagay na gagawin ng isang tunay na kasintahan, kaya nalilito siya. Ngumiti siya at sinabing, salamat. Kumaway si Jackie. Sige na. Tumanggaw si Naomi, tumalikod, at pumasok sa office building. Nang mawala siya sa building, tumingin si Jackie sa isang sulok.
Pumasok siya sa elevator, pero may biglang sumulpot sa likod niya, at bago pa siya makapag-react, nagsara ang mga pinto. Nahirapan siyang palayain ang sarili ngunit napatigil siya nang makita ang pamilyar na mukha sa ilalim ng sombrero. Ikaw, hinubad ni Francisco ang kanyang sombrero. May relasyon ka na ba ngayon kay Mr. Clifford? Parang iniimbestigahan siya nito, sabay pisil ni Naomi sa kanyang mga labi. Matagal na niyang hindi nakikita si Francisco at hindi niya akalain na magpapakita ito, pero nakita niya ito. Iniwas niya ang mukha, hindi na mahalaga sa iyo kung sino ang kasama ko ngayon. Ngumiti naman siya, nagbago ka na, nagbago. Sumakit ang puso ni Naomi, at itinaas niya ang kamao. Ikaw ang gustong makipaghiwalay, hindi na tayo magkasama, kaya dapat pa rin ba kitang mamiss? Kabanata 1255. Hindi sumagot si Francisco. Ibinaba niya ang ulo, hindi pa rin siya kasing kalmado ng lalaki. Kung wala ka nang sasabihin pa, aalis na ako. Tatalikod na sana siya nang hilahin ni Francisco ang braso niya. May tanong po ako. Huminga ng malalim si Naomi pero hindi siya tumalikod. Ano pa, mahal mo ba si Jackie? Nangiti si Naomi at hindi nagsalita. Maya-maya pa, hinailan niya ang kamay niya palayo. Hindi na mahalaga. Napalingon si Francisco para tumingin sa kanya. May nararamdaman ka ba sa kanya? Hindi maintindihan ni Naomi kung bakit siya tinatanong ni Francisco tungkol doon, kaya tumalikod ito at tumingin sa mga mata niya. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Hindi mo ako gusto, pero hindi ako pwede makasama ng iba. Nagsisi siya sa sinabi niyang iyon dahil nakita niya kung gaano kalungkot ang mga mata nito, at naisip niya na siya ang nasaktan. Matapos ang mahabang pagtigil, inilayo niya ang kanyang katawan. Siguro tama si Mr. Topaz. Hindi totoo ang nararamdaman mo para sa akin. Kapag may nakilala kang mas magaling, madali kang mahuhulog sa kanya. Napabigla si Naomi. Ano ang sinabi mo? Muling isinuot ni Francisco ang kanyang sombrero at naglakad pababa ng hagdan ng hindi lumingon. Nang mahimasmasan si Naomi, hinabol niya ito. Francisco. Itinaas niya ang braso at hinawakan ito. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Wala nang dapat sasabihin pa. Hinailan ni Francisco ang braso niya sa pagkakahawak nito at tiningnan ito. Nagkaroon ka ng bagong lover matapos nating mag-break. Hindi pa ba sapat na ebidensya yan? Ako, sumakit ang puso ni Naomi, hindi ko ginawa. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Nagtaas ng boses si Francisco at ibinaba ang sombrero para takpan ang kanyang mga mata. Mababaw ang nararamdaman mo. Tumalikod siya, pero sinabi ni Naomi sa likod niya, ano ka naman? May feelings ka ba sa akin? Tumayo si Francisco sa hagdan pero hindi siya lumingon. Pinilit ni Naomi na huwag umiyak. Kung talagang may feelings ka para sa akin, hindi mo sana ako hiniwalayan. Kung ayaw mong harapin ang lahat ng ito kasama ako, bakit ako ang kailangan na maghintay sa'yo? Kinailangan ko ng matinding tapang para mapalapit sa iyo, pero hindi mo ako pinansin. Sabi mo nga sobra na ang ginagawa ko, kaya ngayon hindi ko nagagawin kahit ano pa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at ngumiti ng pilit. Sumuko na ako, Francisco, wala na akong nararamdaman para sa iyo. Kahit masakit ang puso niya na parang mamamatay na siya, nagpa siya siyang bigyang ng kaunting respeto ang sarili at tumalikod upang umalis, ngunit ang kanyang mga luha ay patuloy na tumutulo. Niyakap siya mula sa likuran nang buksan niya ang pinto para lumabas at naglamig. Tila ginagamit ni Francisco ang buong lakas, Naomi. Ibinaon niya ang ulo sa likod ng ulo nito, at ang buhok nito ay nabuhol sa butones ng polo niya. I'm sorry. Bumuhos ang luha ni Naomi sa kanyang mga bisig. Hinigpitin ni Francisco ang pagkakahawak. Malalim at malungkot ang kanyang mga mata, hindi ko dapat sinabi ang sinabi ko, at hindi kita dapat binaliwala, ako lang. Ako lang ay nalito. Hindi na siya sumagot. Binaling siya ni Francisco at pinunasan ang luha sa mukha. Hindi kita kinamumuhian. Insecure ako kasi may feelings ako sa'yo. Kumurap si Naomi, at nakadikit-dikit ang kanyang mga besong pilikmata. Sabi mo tapos na ang lahat. Francisco, nakakapagod ang mahalin ka. Hindi ko makita sa puso mo. Nakipaghiwalay ka, humihingi ng tawad tuwing gusto mo lang, at walang pakialam kung ano ang nararamdaman ko. Kinailangan kong umikot sa paligid mo dahil ayaw kong kamuhian mo ako o maging isang peste dahil may feelings ako para sa iyo, at iyon ang nagpabago sa akin. Umiyak siya sa kanyang mga bisig, at bawat salita ay tumama kay Francisco sa kaibuturan ng kanyang puso. Kabanata 1256. Nanginginig si Francisco,
at lalo pa siyang niyakap ng mahigpit. Mukhang ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang bumangon mula sa kailaliman ng kanyang puso. Isang pagdagsa ng emosyon ang nagngangalit sa kanyang mga mata habang sinasabi, Naomi, hindi ko alam kung paano ipahayag ang aking mga nararamdaman. Iba ka sa mga babaeng niligawan ko, kaya hindi kita matrato ng tulad ng pagtrato ko sa kanila. Hinigpitin niya ang pagkakahawak sa balikat nito. Kung alam ko lang na darating ang araw na ito, sa simula pa lang ay lumayo na sana ako sa iyo. Nanginginig ang mga pilikmata ni Naomi. Nanatili siyang nakayakap sa kanya at hindi nagsalita. Hinaplos ni Francisco ang pisngi nito gamit ang kamay at pinunasan ang mga luha sa mukha nito. Hindi ako karapat-dapat sa isang mabuting babaeng tulad mo. Dahan-dahan siyang lumayo kay Naomi nang matapos itong magsalita. Nang tumalikod na siya, niyakap siya ni Naomi mula sa likuran. Natigilan siya at ang kanyang dibdib ay sobrang kabog. Naomi, hayaan mo lang akong yakapin ka sandali. Pumikit si Naomi. Idiniin niya ang pisngi niya sa likod nito, ramdaman ang init ng katawan nito na pumapasok sa kanya sa huling sandali. Matapos ang mahabang panahon, binawi niya ang kanyang mga braso at sinabing, nasisiyahan ako na alam kong gusto mo rin ako. Ang kanyang dibdib ay mabigat na nagtaas baba. Hinailan niya ang pinto at umalis nang hindi lumingon. Hindi siya nang ahas na iikot ang kanyang ulo, sapagkat ayaw niyang makita ng babae ang namumula niyang mga mata. Makalipas ang ilang araw, engagement, natigilan si Naomi. Napatingin siya kay Jackie na nakaupo sa harap niya na nagulat at nagtanong, Sir, seryoso ka ba, Mr. Clifford? Ikala ko ba nagkukunwari lang kami na magkasintahan? Bakit gusto niyang makipag-engaged? Kinuha ni Jackie ang kanyang tasa ng kape at humigop. Fake engagement lang ito. Inilapag niya ang tasa sa mesa at itinutuwid ang kanyang likod. Dadaan lang tayo sa ilang formalities. Bukod pa rito, maaari nating kanselahin ang engagement anumang oras. Panipi, Mr. Clifford, ginagawa mo lang ba ito para magsinungaling sa lolo mo? Tanong ni Naomi. Pwede mong ilagay na ganyan, nakangiting sagot ni Jackie. Ayaw mo bang malaman kung ano ang gagawin ni Francisco pagkatapos malaman ang tungkol sa inyong engagement? Natigilan si Naomi. Tunay ngang na-curious si Naomi sa gagawin ni Francisco kapag nalaman niya ang engagement sa pagitan nila ni Jackie. Ibibigay ba niya sa kanila ang kanyang basbas? O, gusto mo bang tumaya? Tumaya sa ano? Nag-aalangan na tanong ni Naomi. Lalong lumalim ang ngiti sa mukha ni Jackie habang sinasabing, let's bet kung pipigilan niya ba tayo o hindi, sa engagement natin. Ibinaba niya ang ulo at mahigpit na nakakuyom ang mga kamay. Paano kung piliin niyang basbasan kami? Ipinatong ni Jackie ang kamay niya sa noo niya at nagpatuloy. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang tumaya o ano? Paano ka naman, Mr. Clifford? Itinaas ni Naomi ang ulo para tumingin sa kanya. Kung magpakita siya, hindi ba ikaw ang maiiwan? Mukhang hindi patas para sa iyo, di ba? Saglit na natigilan si Jackie bago nagpakawala ng tawa. Well, isa itong sorpresa. Hindi ko alam na mag-aalala ka sa akin, Miss Topaz. Sumandal siya sa likod ng upuan at nagpatuloy. Wala ka namang dapat ipag-alala dyan, Miss Topaz. Tutal, ako naman ang unang lumapit sa iyo para gumawa ng palabas. Hindi totoo ang charade na ito, sooner or later, malalaman din ng mga tao. Manipis ang mga labi ni Naomi. Kailan natin gagawin ito? Ipinahinga niya ang kanyang baba sa kanyang kamay at iminungkahi, how about the end of this month? Hashtag Naomi Topaz ng Eastwood Enterprises. Engage hashtag. Natigilan ang lahat ng lumabas ang balita. Kasi, wala pa isang buwan ang relasyon nila ni Jackie, at hindi nila inaasahan na ma-engage sila agad-agad. Dumiretso si Barbara sa Soul Jewelry nang makita ang balita. Binuksan niya ang pinto ng opisina at sinabing, Maisie, engaged na si Naomi. Itinaas ni Maisie ang ulo at sumagot, oo. Alam ko ang tungkol doon. Kung ganoon, bakit hindi ka nagulat? Lumapit si Barbara sa desk at inilagay ang kanyang mga kamay sa mga ito. Hindi ba ibig sabihin nito na nasayang ang pagsisikap nating pagtutugma sa kanila? Wala naman tayong magagawa dito, sabi ni Maisie habang nilalaro ang panulat sa paligid ng kanyang mga daliri. Ang problema ay kay Francisco. Siguro tama ka, dapat single na lang siya. Nagkrus ang mga braso ni Barbara sa harap ng kanyang dibdib. Ano bang problema niya? Akala ko ba napaka-experienced niya sa mga babae? Hindi ba't marami siyang girlfriend sa nakaraan? Kabanata 1257. Siguro yun ang problema. Napatingin si Maisie kay Barbara.
Hindi kontento si Mr. Topaz kay Francisco dahil sa iskandalosong nakaraan niya. Subukan mo at pag-isipan mo ito. Ang playboy na gustong mag-settle down sa isang relasyon. Sino ba naman ang makakagarantiya na hindi siya maghahanap ng ibang mga babae pagkatapos magpakasal? Isa lang ang anak ni Mr. Topaz. Hindi pa siya umibig sa sinumang lalaki, at kasing dalisay niya ang isang blankong papel, so sa tingin mo ba ibibigay niya ang anak niya kay Francisco? Napatulala si Barbara. Hindi ba't sinasabi nilang lahat na ang isang alibughang nagbabalik ay mas mahalaga kaysa ginto? Natatawang sabi ni Maisie. Pero kahit si Francisco ay walang tiwala sa sarili niya na kaya niyang bigyan ng kaligayahan si Naomi. Dapat seryoso siya sa relasyon nila ni Naomi. Isang lalaking may mahabang love history ang nakasalubong ng isang babae na hindi pa umibig sa kahit sinong lalaki. Gusto niyang pahalagahan ang relasyon, pero natatakot siya. Hindi niya deserve ang kadalisayan nito, kaya pwede lang niya itong pakawalan. Matapos marinig ang sinabi ni Maisie, labis na nagalit si Barbara. Say, bakit kailangan niyang gawin sa sarili niya yon? Pwede naman na sinunod lang niya ang puso niya. Nagkibit balikat si Maisie at nagpatuloy. Kung pipiliin niyang huwag gumawa ng kahit ano kapag nalaman niyang engaged na si Naomi, tapos na sila. Isi naman ni Jackie si Naomi para kunin ang damit nito. Masigasig na inilagay ng tindera ang iba't ibang bagong damit sa harap ni Naomi at pinapili siya. Kinuha ni Jackie ang phone niya at lumapit sa kanya. Pumili ka lang, may tatawag na lang ako. Tumanggaw lang siya. Pagkaalis ni Jackie, pumili siya ng lavender off-shoulder dress at naglakad papunta sa dressing room. Nagpalit siya ng damit at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang damit ay kasya sa kanya tulad ng isang guwantes, lalo pang nagpapatingkad sa kanyang mahusay na pangangatawan. Ang punta sa tuktok ng kanyang damit ay umalangaw-ngaw sa tulle pattern cut-on ng gilid ng palda, na ginagawang hindi gaanong payak ang pananamit. Nang tumingin si Naomi sa kanyang refleksyon sa isang iglap, sunod-sunod na mga yapot ang damapo sa kanyang mga tenga. Akala niya ay bumalik na si Jackie, at nang buksan niya ang kurtina ng dressing room, ang sumalubong sa kanyang paningin ay isang pamilyar na figure na naglalakad palayo. Ang kanyang puso ay lumampas sa isang tibok, at kinuha niya ang hem ng kanyang damit upang habulin ang figure. Lumabas si Naomi sa corridor, pero walang tao doon. Naomi, nagpakita si Jackie. Ano bang problema? Umiling siya sa isang iglap at tumalikod upang tumingin sa kanya. Nothing. Let's go back inside. Okay. Binalot ni Jackie ang braso nito sa balikat nito, at sumilip siya sa direksyon ng hagdan nang tumalikod ito. Medyo distracted si Naomi mula nang lumabas siya sa shopping mall. Sigurado siya na ang figure ay si Francisco, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit ito tumangging makita niya. Bakit siya pumunta rito kung ayaw niya siyang makita? Binuksan ni Jackie ang pinto para sa kanya. Pagpasok niya sa kotse, umupo si Jackie sa driver's seat at nagmaneho paalis. Hindi kalayuan, pinagmasdan ni Francisco, na nakaupo sa kanyang sariling sasakyan, ang kotse habang dahan-dahan itong nawawala mula sa kanyang pangitain. Bumaba ang tingin niya sa phone niya at nakasimangot. Inihatid ni Jackie si Naomi pabalik sa bahay nila. Bumaba siya ng kotse at nagpaalam sa kanya. Matapos niyang makitang umalis ang kotse, tumalikod siya at pumasok sa bahay nila. Bumalik si Jackie sa hotel at ipinarada ang kanyang sasakyan sa basement car park. Kababa pa lang niya ng sasakyan nang may sasakyang biglang hamarang sa kanya. Tiningnan ni Jackie si Francisco at ngumiti. Kanina mo pa kami sinusundan. Pwede ko bang sabihin na hindi ka pa rin nakaka-get over sa kanya? Isinara ni Francisco ang pinto at walang ekspresyong lumapit kay Jackie. Mahal mo ba talaga si Naomi? Tanong niya. Sinalubong ni Jackie ang kanyang tingin at sumagot, sa tingin ko wala ka ng pakialam doon, di ba, Mr. Boucher? May marriage contract ka sa anak ng hari ng kasino sa Octavia, mahinahong sabi ni Francisco. Hindi naman nakansela ang engagement ninyo, at nakikipag-ugnayan ka pa rin sa kanya privately. Alam ba niya o ng mga Byron ang engagement ninyo? Napasimangot si Jackie. Inimbestigahan mo ako. Siyempre, kailangan ko. Tumingin sa kanya ng diretso si Francisco sa mga mata, matalim ang tingin nito. Hindi ka ba nag-aalala na baka malaman ito ni Naomi? Kabanata 1258. Paano kung alam niya ang tungkol dito? Tanong ni Jackie, natulala si Francisco. Tumingin siya kay Francisco at tumawa. Sige, sabihin mo na sa kanya ang tungkol dito. Wala naman talaga akong pakialam. Nang matapos siyang magsalita, hinaplos niya ang balikat ni Francisco at nagpatuloy. After all, ginawa niya ito ng kusa. Hindi ko siya pinilit.
Malamig ang tingin ni Francisco, at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Hindi ko hahayaan na makawala ka. Tumalikod siya, bumalik sa kanyang kotse, at nagmaneho palayo. Pinagmasdan ni Jackie ang kotse na lalong lumayo sa kanyang paningin at damayla. Tila hindi na napigilan ni Francisco ang sarili. Guess kailangan ko pa rin siyang bigyan ng huling push. Kinahapunan, dumating si Naomi sa restaurant. Nabook na ni Jackie ang buong restaurant at hinihintay na siya. Naglakad siya papunta sa upuan sa tapat niya at umupo. Pagkatapos, sinabi niya, hindi mo kailangang gumastos ng malaki, Mr. Clifford. Okay lang naman. Ayaw ko nang maabala, sabi ni Jackie habang nagbubuhos siya ng isang basong alak. Umiinom ka ba? Saglit na natigilan si Naomi bago sumagot, pwede naman akong uminom. Sinalina ni Jackie ang baso at sinabing, pinuntahan ako ni Francisco kahapon. Nagyelo ang kamay ni Naomi sa mid-air nang kunin niya ang baso ng alak mula kay Jackie. Pagkatapos nun, ibinaba niya ang ulo at pinagdiin ang kanyang mga labi. Bakit kanya pinuntahan? Siguro hindi siya komportable sa engagement natin. Wala namang sinabi si Naomi. Tiyak niya na ang figure sa shopping mall kahapon ay si Francisco. Gayunman, bakit siya nito iniiwasan? Bakit niya hinanap si Jackie kung iniiwasan niya siya? Sa lalong iniisip ni Naomi ang tungkol dito, lalo siyang nagagalit. Hindi ko siya madaling mapapatawad. Inilapag ni Jackie ang baso sa kanyang mga labi at tiningnan ang galit na si Naomi. Isang figure ang sumulpot sa kanyang utak, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Nang naghahain ng pinggan ang waitress, aksidenteng nabagsak ng kanyang siko ang wine glass sa mesa. Pagkatapos ay nahulog ang baso papunta kay Naomi, bumuhos ang alak sa buong katawan niya. I'm sorry about that. Nagulat ang waitress. Nagmamadali siyang naglabas ng tissue paper sa pagtatangkang linisin siya. Ngumiti si Naomi at sumagot, okay lang. Ako na lang ang gagawa. Kinuha niya ang tissue paper at nagsimulang maglinis. Lumapit ang restaurant manager at pinagalitan ang waiter, ano bang problema mo? Paano mo nagawang maging clumsy? Nanatiling nakayuko ang waiter at patuloy na humihingi ng paumanhin. Ang manager ay lumapit kay Jackie at sinabi na may atubiling ngiti, I'm truly sorry about that, Mr. Clifford. I hope it doesn't affect your dining mood. Pinunasan ni Jackie ang gilid ng kanyang bibig. It's okay. Please lead Miss Topaz to the guest room to change her clothes. Nang marinig ang sinabi niya, nag-aatubili si Naomi, okay lang. Sa tingin ko hindi na kailangan para sa akin na magpalit ng damit. Itinaas ni Jackie ang ulo para tingnan ito at sumagot, hindi ito tama. Siguro ayaw mo namang ituloy ang ating date na may maruming damit, di ba? Hindi na nakapagsalita si Naomi. Pagkatapos siyang dalhin ng waitress sa room, lumabas na ito. Mainit ang dekorasyon ng silid. May mga malalaking floor-to-ceiling window na may 360 panoramic view ng lungsod at ganap na automatikong mga kortina. Gayunpaman, ang mas ikinagulat niya ay ang malambot na puting kama na binudburan ng rose petals, at maging ang banyo ay translucent. Natigilan si Naomi. Ang silid na ito ay maayos para sa isang tao, ngunit hindi ba magiging awkward kung ang dalawang tao ay mananatili sa loob nito? Makikita kong may naliligo sa banyo. Walang privacy, at nagtaka. Siya kung sino ang nagdisenyo ng silid. May kumatok sa pinto nang malunod siya sa kanyang mga iniisip. Binuksan niya ang pinto, at iniabot sa kanya ng waitress ang isang bag ng damit. Miss Topaz, sabi ni Mr. Clifford, maligo ka muna sa banyo bago magpalit ng iyong damit. Sige. Isinara ni Naomi ang pinto. Ang kanyang mukha ay lubos na nakasulat sa pagkalito. Hindi niya alam kung bakit, pero may pakiramdam siya na medyo handa na si Jackie. Nang maligo ng mainit si Naomi sa banyo, narinig niya ang doorbell. Pinatay niya ang shower, mabilis na kinuha ang kanyang bathrobe, at binalot ito sa kanyang katawan. Si Mr. Clifford ba? Kabanata 1250. Binuksan ni Naomi ang pinto, at nang makita niya ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, siya ay natigilan, at nablangko ang kanyang utak. Nang makita siya ni Francisco na nakabalot ng bathrobe at naalala kung sino ang tinatawag niya ngayon lang, naging maitim ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakabalik na sa kanyang katinoan si Naomi. Mr. Boucher, anong? Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap ay itinulak siya ni Francisco papasok sa silid. Isinara niya ang pinto, at nang makita niya ang mga petals ng rosas sa kama, isang malamig na kislap ang lumabas sa kanyang mga mata habang siya ay malamig na ngumiti. Naghihintay ka ba kay Jackie? Ano? Tanong ni Naomi. Honeymoon suite ito.
At naligo ka pa, sabi ni Francisco, na ang mukha ay nakapangangilabot sa galit. Iaalay mo ba ang sarili mo sa kanya? Ito ay isang honeymoon suite. Natigilan si Naomi. Bago pa man siya makabalik sa kanyang katinoan, idiniin siya ni Francisco sa pader at hinalikan. Lumipad ang mga pilikmata ni Naomi. Ang kanyang halik ay pinalakas ng pagnanais, at ang kanyang pagkilos ay mas masigla kaysa sa huling pagkakataon na hinalikan niya ito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa dibdib nito at 2 beses siyang itinulak dahil na-suffocate siya. Ikinapit ni Francisco ang kanyang mga kamay at pinalalim ang halik. Nahihilo siya at nadama niya na umiinit ang hininga nito sa bawat segundong lumilipas. Inilayo niya ang kanyang mga labi at nibbled sa leeg nito, dahilan upang manginig ito at ang mga braso at binti nito ay nanghina. Francisco, nahirapan siyang magsalita. Hindi niya kayang utusan ang kanyang katawan, at isang kakaibang kilati ang tumakbo sa pamamagitan ng kanyang katawan. Bakit mo naman gustong makipag-engage sa kanya? Tumigil si Francisco at ibinaon ang ulo sa balikat nito habang humihigpit ang mga braso. Sinungaling siya, natigilan si Naomi. Peke ang relasyon at engagement nila ni Jackie, kaya wala talaga siyang pakialam kung siya na nagsisinungaling sa kanya o hindi. Matapos ang mahabang panahon, nagtanong siya, ikaw, ayaw mo ba akong ma-engage? Ipinatong ni Francisco ang kanyang mga kamay sa pisngi nito at iniipit ang noo sa noo nito. Kung oo ang sasabihin ko, kakanselahin mo ba ang engagement? Ibinaba ni Naomi ang ulo nang maramdaman niyang may bolt ng init na sumugod sa kanyang mukha. Hindi, Naomi, hindi mo siya dapat patawarin ng madali. Sa sandaling iyon, isang tinig ang tumunog sa kanyang isipan, at nagsalita siya sa kanyang kalooban. She turned her head sideways and said, Hindi ko kakanselahin ang engagement. Sinira mo ang aking puso, kaya gagawin kong terrible din ang buhay mo. Besides, nag-break na tayo. Pwede na ako makipag-ugnayan sa sinumang lalaki na gusto kong. Idiniin ni Francisco ang kanyang mga labi sa kanyang labi. Binuhat niya ito sa kama, at ang mga petals ng rosas sa ilalim nito ay nagulo. Nagulat siya habang nakatingin kay Francisco, na nasa ibabaw niya ngayon. Hinawakan niya ang kamay nito at ipinatong sa dibdib niya. Tapos ikaw ang gumawa. Hinalikan niya ang dulo ng daliri nito at nagpatuloy. Naomi, terrible ang buhay ko ngayon. Ayokong mapunta ka sa ibang lalaki, at ayaw kong ibang lalaki ang makakuha sa iyo. Tumibok ang puso ni Naomi nang makita ang pagmamahal sa kanyang mga mata, at namula ang mga mata nito sa paligid. Kung ganoon, bakit ka nakipaghiwalay sa akin? Hinalikan ni Francisco ang noo nito at sinabing, nagsisinungaling lang ako. Ayaw kong makipaghiwalay sa iyo. Iniunat ni Naomi ang kanyang mga braso at binalot ito. Ibinaon niya ang sarili sa gilid ng mukha nito at humihikbi. Tumalikod si Francisco at inihiga siya sa kanyang tagiliran. Hinawakan niya ito sa kanyang mga braso at pinisil ang kanyang mga labi sa tuktok ng ulo nito. Bakit ka umiiyak? Tanong niya. Akala ko wala kang pakialam, at takot ako na hindi ka darating. Napaungol siya. Natakot siya na baka sabihin nito, gusto kong maging masaya ka, nang malaman niya na siya ay nakipag-ugnayan. Sa makatuwid, nagpa siya siyang tay ng taya sa pagkakataong ito. Natatakot siyang matalo, pero tila nanalo siya sa taya sa pagkakataong ito. Pinunasan ni Francisco ang luha sa sulok ng kanyang mga mata. Nalaman niyang mahilig talaga itong umiyak. Umiiyak siya kapag malungkot siya o kapag nahawakan siya. Hindi niya gusto ang mga babaeng umiiyak dahil nakakainis ito, ngunit tuwing nakikita niya itong umiiyak, parang nararamdaman niyang may sumasaksak sa puso niya ng kutsilyo. Marahan niyang hinalikan ang dulo ng ilong nito at saka ang mga sulok ng labi nito. Tinignan niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga luha, at ibinaba nito ang kanyang ulo upang salubungin ang tingin nito. Sa huli, hinalikan niya ang mga labi nito. Sa maluwang na restaurant, umupo si Jackie na mag-isa sa kanyang upuan at marahang pinaikot ang wine glass na hawak niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo sa bintana. Kabanata 1260. Siguro tapos na ang trabaho ko dito. Inilapit ni Jackie ang baso sa harap ng kanyang mga labi at humigop ng alak. Habang nakatingin sa basong walang laman, hindi niya mapigilan ang sarili at natawa. Tila sa kanya ay naging, Cupid, siya. Bakit pumayag siya sa ganoong boring na bagay? Parang hindi niya estilo ang magpares ng magkasintahan. Biglang tumunog ang phone niya sa mesa. Tiningnan niya ang papasok na tawag at nakasimangot bago ito sinagot. Lolo, bumulaga ang boses ni Tomas sa kabilang linya. Ikaw na brat ka, bibigyan kita ng 2 araw para makabalik. Ipinatong ni Jackie ang kamay niya sa noo niya.
Tila sa kanya nalaman ng kanyang lolo ang tungkol sa peking engagement. Nagising si Naomi mula sa pagkakayakap kay Francisco. Parang nananaginip siya nang tingnan niya ang mukhang nasa tabi niya. Dahan-dahan, nilapitan niya ito at bahagyang hinalikan ang mga labi nito. Biglang inunat ni Francisco ang braso at hinayla ito sa kanyang yakap, na bigla ito. Nahuli siyang namumula ang kamay na hinahalikan siya, at namula ang mukha nito na parang lutong hipon. Kailan ka ba nagising? Kanina pa. Itinaas ni Francisco ang kanyang ulo gamit ang isang kamay at humiga sa kanyang tagiliran. May ngiti sa kanyang mga mata habang nagpatuloy. Gusto kong makita kung ano ang gagawin mo sa akin. Ibinaon niya ang sarili sa coverlet. Natawa si Francisco at hinayla siya. Gusto mo bang isuffocate sa sarili mo? Ang bakana ng kanyang collar ay nasa harap mismo ni Naomi, at hindi niya alam kung saan siya dapat tumingin. Nang makita kung gaano siya kakabado, hinayla siya ni Francisco sa kanyang mga bisig at sinabing, bakit ka kinakabahan agad? Wala pa akong ginagawa. Naramdaman ni Naomi ang pag-init ng ulo niya habang nagmumakmak, nahalikan mo na ako, niyakap ako, at hinawakan. Paano mo masasabi na wala ka pang ginagawa? Pinaikot niya ang buhok nito sa daliri niya at nagpatuloy. Gusto ko lang masanay ka na. Kasi, pupunta tayo o gagawa ng mas intimate pa sa hinaharap. May mas intimate pa, yung bagay ba ang tinutukoy niya? Nang lumabas ang pag-iisip sa kanyang ulo, ang kanyang mukha ay naging nasusunog na mainit na parang palayok ng kumukulong tubig. Pero normal lang naman sa mag-asawa ang ganyan, di ba? Si Naomi ay naghanda na mentally para dito, ngunit tila sa kanya si Francisco ay hindi. Tila nabasa ni Francisco ang isip nito nang makita niya ang pagkadismaya sa mga mata nito. He leaned closer and kissed her cheek. I don't want you to think I'm only with you to do that kind of thing. Natulala si Naomi. Hinimas niya ang labi nito at idinagdag, gagawin ko lang iyon sa ating wedding night. Natigilan ni Naomi sandal bago siya bumalik sa katinoan. Umupo siya ng tuwid at nagtanong, ano ang sinabi mo? Wedding night, maaari bang siya ay? Tumingin sa kanya si Francisco at nagtanong, will you marry me? Inilagay ni Naomi ang kamay sa bibig sa pagkabigla. Gusto niya akong pakasalan. Kinuha ni Francisco ang kamay niya at hinalikan ang likod nito. Pwede tayong magpakasal kahit anong oras. Kailangan mo lang tumango. Tumango siya. Hinayla siya ni Francisco sa kanyang mga bisig. Tumawa at ginulo ang kanyang buhok. Paano ang engagement ninyo ni Jackie? It's fake, sabi niya. Natigilan si Francisco. Ibinaba ni Naomi ang ulo sa hiya at sinabing, hindi tayo nagkikita, at ang aming engagement ay fake. Nang hindi nagsalita si Francisco, kinakabahan siyang nagsabi, ikaw, hindi ka galit sa akin, di ba? Huminga ng malalim si Francisco. Pareho ninyo akong sinet up. Pinagsama-sama ni Naomi ang kanyang mga daliri at matagumpay na sinabi, gusto ka lang namin bigyan ng kaunting push. Hinigpitan niya ang kanyang mga braso at inilagay ito sa kanyang harapan. Paano mo ako na-set up? Parurusahan kita, sabi nito nang simulan na niya itong kilitiin na naging dahilan upang matawa si Naomi at pilit na tumakas. Pagkalipas ng 3 araw, sa mansyon ng Topaz, tahimik na nakaupo si Anthony sa sofa na may masalimuot na ekspresyon sa mukha. Nakaupo si Naomi sa tapat niya habang maingat na sinasabi, sorry, Dad. Hindi ako dapat nagsinungaling sa iyo. Huminga siya ng malalim at sinabing, actually, alam ko na ito. Ilang segundong nagyelo si Naomi. Alam mo ang tungkol dito.